Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, bali gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba itong vacation mode at kung paano ba ito i-activate or paano ba ito gamitin. Unang-una, ano ba itong vacation mode? Bali ito po yung binibigay sa ating mga seller ni Sitaw na pagkakataon or privilege para hindi muna tayo makaka-receive ng mga order pag once na naka-activate or naka-enable ang vacation mode base sa itinakda nating vacation period. Bali nagwo-work po ang vacation mode guys sa ating mga online store. Ang ginagawa po ni Sitaw, hinahide niya lang po yung mga product or itinatago niya para hindi po maging visible sa mga customer at para hindi po sila makapag-place ng order sa ating mga online store pag once na naka-activate ang vacation mode. Ito din pong vacation mode guys, pwede nyo din po itong gamitin pag once po na kung medyo na stress na kayo dahil sa sobrang daming pumapasok na mga order sa inyo. Kung kayo po ay nag-aantay na lang ng mga bumabalik sa inyong pera, galing from freezing money, kung inaantay nyo lang bumalik sa wallet balance nyo, pwede nyo pong gamitin itong vacation mode para kahit naka-activate yung vacation mode, makakapag-process kayo ng mga pending order para mabawasan yung mga pending order nyo. At ito din vacation mode, pwede nyo din itong gamitin pag once na gusto nyong pataasin yung processing rate nyo. Ito yung tamang panahon para mahabol nyo yung processing rate nyo. Lalo na sa isang buwan, bali sa 16th of the month, tuwing ika-16 or katapusan ng buwan, magche-check na si Sitaw kung ano ba yung performance ng ating online store. Kung gusto mong mapataas yung processing rate mo sa mga panahon na iyan, gamitin mo itong itong vacation mode para medyo mapataas mo yung processing rate mo. Diskartehan nyo na lang po. Or pag-aralan nyo na lang ng mabuti kung paano nyo gamitin ng maayos or gamitin ng tama itong vacation mode. Kayo na pong bahala kung kailan nyo gagamitin. Para mas maintindihan nyo po kung yung sinasabi kong vacation mode, punta tayo dito sa aking account. Bali kung hindi nyo po makita sa application itong vacation mode, i-update nyo na lang po yung application nyo para makita nyo po kung nasan yung vacation mode at sundan nyo na lang po yung kung yung ginagawa ko dito. Makikita natin siya guys, nandito siya sa products. Click natin yan. By the way pala guys, yung binibigay na pagkakataon na sa atin ni Sitaw na vacation mode ay 7 days or equivalent siya sa 168 hours. Kung makikita nyo dito sa dashboard ko, naka 6 siya kasi naka-activate po yung vacation mode dito sa account ko. Ayan guys, pag once na nakaganyan siya, turn off vacation mode, ibig sabihin niya naka-activate yan guys. Pag once naman na naka-turn on ang nakalagay, ibig sabihin naka-deactivate yung vacation mode. Ayun po yung ganyan yung switch ni vacation mode dito kay Sitaw. Para magamit natin yung vacation mode guys, isi-switch on nyo lang ito. Itong box na ito, ito yung button niya or yan yung switch niya. Pag clinic mo yan guys, may magpa-pop up dyan na for confirmation, i-confirm mo lang kung gusto mong
vacation mode. So automatic yan guys, pag once na kinonfirm mo yun, lahat ng naka product listing mo guys, automatic yan madidelist. So ibig sabihin mag-unpublish yan automatically. So kung makikita nyo dito sa aking mga products, so kung makikita nyo yung mga products ko, ayan, makikita nyo yan hanggang sa baba, lahat yan naka delisted yan guys. So ibig sabihin yan naka-unpublish yan, so hindi siya visible ng mga customer, so hindi sila makakapag-place ng order dito sa aking online store kasi nasa vacation mode yung aking store. So ayan lang, napakadali lang gamitin yung vacation mode guys. I-switch on mo lang siya or enable mo lang siya, automatic na siya, nasa vacation mode ka na agad. So ayan. So pag once naman guys na gusto mo na ulit maging live or gusto mo na ulit makareceive ng mga order dito kay Sitaw, so i-off mo lang siya, i-click mo lang ulit dito. So ayan, i-off mo lang siya, automatic naman marirelisted agad yan. So makaka-receive ulit agad kayo ng mga order dito kay Sitaw pag once na naka-on na ulit yung or naka-off na agad yung vacation mode nyo dito kay Sitaw. Ganun yun. So bali itong vacation mode guys, ito araw na yan, so pwede nyong gamitin yan guys na putol-putol o hati-hati. Halimbawa, gusto nyong mag-vacation mode muna kahit isang araw. So, pwede nyong gamitin yun guys. Automatic naman yan magbabawas. So, ako, nag-vacation mode ako kanina, kaya naging remaining na lang niya 6. So, 7 talaga siya, 7 days. So, 7 days times 2, 24, kaya total siya ng 168 hours. So hindi ko lang alam kung bakit hindi nagbabawas yung oras niya. Pero kanina ko siya inactivate yung vacation mode kasi gusto kong makahabol yung or gusto kong tumaas yung processing rate ko ngayon kasi bukas September 16 magkakandak ng checking or performance si Sitaw. So kaya nag-activate ako ng vacation mode para tumaas yung processing rate ko, para hindi tayo matag na inactive seller ni Sitaw, para hindi tayo magkaroon ng notice. So kaya kayo diskartehan nyo na lang din kung tuwing kailan nyo siya gagamitin ng tama yung vacation mode, diskartehan nyo na lang. So doon naman tayo guys sa isang tips lang pala ang ibibigay ko sa inyo. Halimbawa, naubos nyo na itong yung vacation mode. So, naging 0 na yan lahat. So, automatic naman yan guys. Itong mga product nyo, ma-activate agad yan. Marirelisted agad yan. Yung mga product nyo dyan. Mapapublish agad yan. So, kung kayo guys, ito pang tip na ibibigay ko sa inyo. Halimbawa, bago kayo mag-vacation mode, meron kayong product dyan na sabihin na nating 20. Meron kayong 20 items na nasa products nyo. Pero ang regular nyo lang na nililis ay 10 lang. 10 na products lang. So, halimbawa, sa 10 lang na yon nag-request kayo ng vacation mode. So, magiging unpublished niya is 20. 20 na lahat kasi yung 10 lang ma-unpublish yun. So, ayun, pag once na naubos nyo na itong vacation mode,
So nasagad nyo na siya, or kung hindi man, kung gusto nyo ulit na maging live ulit kahit hindi nyo pa nauubos itong remaining dito, kung gusto nyo maging live ulit yung store nyo, so gumamit lang kayo ng isang araw. Pag once na switch on nyo itong vacation mode, or gusto nyo maging in-off nyo na yung vacation mode sa store nyo, yung lahat ng 20 na iyon na product nyo, marirelisted yon. So ibig sabihin nun, mapapublish siya. So kaya be aware kayo dun, guys. So kung meron kayong mga product dyan sa inyong mga na hindi nyo naman nililist, so much better na i-delete nyo na siya. I-delete nyo na lang para hindi siya ma-list sa store nyo pag once na natapos yung vacation mode nyo, pag nag-avail kayo ng vacation mode. So ganun lang yung gusto kong maunawaan nyo. So siguro naintindihan nyo na naman kung paano gamitin yung vacation mode. So diskartehan nyo na lang kung paano nyo gamitin ng tama. So habang tumatagal, gumaganda yung application ni Sitaw. So I hope na sa mga susunod madagdagan pa ng mga bagong features itong application ni Sitaw. Kasi dati wala pa itong mga vacation mode, wala pa tayong processing rate, indicator. So sa ngayon meron na. So habang tumatagal, gumaganda yung performance ng application ni Sitaw. So talagang sana tumagal talaga si Sitaw, guys. Ayan. So ayan. So tapos na tayo dyan. I hope na naintindihan nyo na kung paano ba yung gamitin yung vacation mode. So gusto ko lang din i-share sa inyo. So punta tayo dito sa aking dashboard. So ayan, kung makikita nyo, nasa 60% na yung processing rate ko. So kanina kasi, kaya napilitan akong gumamit ng vacation mode, medyo alanganin yung processing rate ko. Bumagsak siya ng 56%. Kaya naisipan kong i-switch on agad yung vacation mode, kaya nabawasan na siya. Ayan. Kung makikita nyo naman. So meron pa akong pending order na nasa 103. Pero okay lang yan. Basta importante, pasok tayo sa processing rate. So umabot tayo. Basta makaabot ka ng 55%, much better na medyo lampas ka dyan sa minimum requirements ni Sitaw para hindi tayo magkaroon ng problema. So ayan, kung makikita nyo naman, ayun lang. So pinakita ko para medyo maintindihan nyo din or ma-inspire din kayo. So ayun lang siguro sa ngayon. So I hope na may natutunan na naman kayo dito sa ginawa kong tutorial. So pasensya na kung medyo paulit-ulit yung sinasabi ko. So gusto ko lang din na maintindihan nyo yung sinasabi ko. So ayun lang. So kung ikaw ay gusto mong mag-join dito kay Sitaw, na pag-isipan mo na ng madaming beses at pinag-aralan mong mabuti kung paano ba, napag-aralan mo na kung paano nag-work itong si Sitaw, at kung ikaw ay naghahanap ng mag-guide sa'yo, additional information about dito kay Sitaw, so willing akong i-guide ka. So kung ikaw ay mag-register dyan sa referral link ko, nasa description below or nasa comment section, so i-message mo ako at gusto kong i-share din sa inyo yung mga ginagawa kong tricks dito kay Sitaw na maging profitable para hindi ka din gaanong mahirapan. Kasi nung nagsisimula ako dito kay Sitaw, so bali solo lang ako, hindi ko alam kung paano ba
nag-work itong si Sitaw. So, maswerte kung may magtuturo sa inyo para at least hindi na kayo medyo mahirapan at para alam nyo din kung sino yung kukontakin yung account specialist. Kasi ako, alam ko na kung sino ang account specialist ko. So, kung may mga tanong kayo, pwede ko kayong i-relay sa account specialist ko. Kasi kung sa akin kayo mag-register, so under pa din naman kayo ng account specialist ko. So, ayun lang. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat. God bless.